Mga vloggers at content creators na kumpirmadong tatakbo sa election 2025. Ano nga ba ang kanilang intensyon sa pagkandidato? Tutulong nga ba para sa pagbabago o gagamitin lamang ang posisyon sa pansariling interes? You are watching Showbiz Ganap Global. Rosemary Tan pamulaklakin o mas kilala bilang Rosmar. Ang vlogger at businesswoman na si Rosmar ay naghain ng kanyang Certificate of Candidacy para konsehal ng District 1 ng Manila. Nakilala si Rosmar sa kanyang mga skincare products at mas sumikat nang magpakita ito ng singit upang maibenta ang kanyang mga produkto. Nang magsimulang umarangkada ang kanyang business, dito na sinimula ni Rosmar ang kanyang mga charity works. Namimigay ng mga gadgets, pera at mga groceries sa kanyang mga followers at mga relief goods naman sa mga outreach programs nito. Sa kabila ng kanyang pagtulong, kini-question pa rin ng mga tao ang intensyon niya sa kanyang pagtakbo. Maraming netizens ang nagkomentong kung totoong pagtulong ang gusto niya ay hindi niya kailangan pang tumakbo. Ibigay na lang daw niya ito sa mga taong nag-aral patungkol dito at may alam sa batas. Sinugot naman ito ni Rosmar at sinabi niyang mas makakatulong daw siya sa maraming tao kapag siya ay nakaposisyon na. Binanggit niya rin na hindi naman daw siya bobo dahil sa Section 1 naman daw siya nanggaling noong nag-aaral pa siya. Kung ang sahod nga raw niya sa kanyang mga social media accounts ay naitutulong niya, what more pa raw ang sasahurin niya kapag siya ay nakaposisyon na. Nang tanungin siya patungkol sa kakayanan niya kung sakaling siya ay magiging konsehal, ay binanggit nito na lahat naman daw ng bagay ay napag-aaralan. Basta sisiguruhin niya na mas marami siyang tutulungan sakaling siya ay manalo at hindi gaya ng iba na tumutulong lamang daw sa tuwing eleksyon. Deo Balbuena o mas kilala bilang Diwata at tinaguriang Pares Overload Queen. Nag-file ng Certificate of Nomination itong si Diwata bilang 4th nominee ng Vendors Party List na magre-representa umano sa mga street vendors. Ito'y upang mabigyan ng boses at maipaglaban raw ang kanilang mga karapatan. Unang nag-viral si Diwata noong 2016 dahil sa kanyang pagrampa sa presinto nang masangkot siya sa isang insidente nang ireklamo niya ang kanyang dalawang kakilala na gumagamit ng ilegal na droga sa ilalim ng tulay. Nauwi sa sakitan ang sumbong ni Diwata kung saan sinugatan siya sa noo at braso gamit ang cutter ng kanyang mga kakilala. Pumatok ang kanyang punchline na nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan. Narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Mas lalo pa itong sumikat nang siya ay masangkot naman sa ilang beses na pagkakahuli dahil sa kawalan ng permit ng kanyang Pares Overload. Nagtrending si Diwata at marami ang nagpaabot sa kanya ng tulong hanggang makakuha ng maayos na pwesto. Dahil sa karanasan niya sa kanyang pagtitinda, ito ngayon ang nag-udyok sa kanya na pasukin ang politika sa pamamagitan ng Vendors Party List. Nang tanungin siya kung anong batas ang nais niyang ipasa sa Kongreso, ay sinabi nitong nais niyang mag-implement ng batas na tutulong mapadali ang pagkuha ng permit, lalo na sa mga small business vendors na kagaya niya. Binanggit niya rin ang proseso ng mga pangungumpiska ng mga paninda ng mga vendors na dapat ay huwag basta-basta kuhanin, sapagkat marami raw ang inutang lamang daw ang puhunan sa kanilang maliit na business na gusto lamang magtrabaho ng patas. Sisiguraduhin niya na ang kanilang advokasya ay para tulungan ang bawat maninindang Pilipino. Doc Willie Ong. Sa kabila ng kinakaharap na cancer ni Doc Willie Ong ay nagdesisyon pa rin itong sumabak muli sa politika. Nag-file na ng kanyang Certificate of Candidacy para senador sa pamamagitan ng kanyang asawa na si Dr. Liza Ong. Nakilala si Doc Willie sa kanyang mga videos patungkol sa mga practical health tips. Matatanda ang tumakbo rin siya bilang senador noong 2019 ngunit hindi pinalad.
At noong eleksyon 2022 naman ay vice-presidente sa ilalim ng tiket ni dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, ngunit muli ay hindi pinalad. Ang desisyon ni Doc Willie upang sumabak muli sa politika ay upang patunayan daw na may Diyos at na siya ay gagaling sa kanyang karamdaman upang maglingkod sa bayan. Hindi raw niya kailangan ng pera sa pangangampanya dahil gagawin niya raw ito gamit lamang ang social media. Ganito raw niya kamahal ang mga Pilipino. Sa ngayon ay nasa Singapore si Doc Willie at nagpapagaling upang ihanda ang kanyang sarili sa pangangampanya. Marami naman sa mga netizens ang nagpahayag na hindi nila iboboto si Doc Willie Ong, hindi dahil hindi sila naniniwala sa magandang intensyon nito, kundi nais nilang mag-focus si Doc Willie sa kanyang kalusugan. Ang pagsabak muli sa politika ay magiging pabigat lamang daw at dagdag problema para sa kanya. Mas marami sa mga netizens ang nag-aalala sa kanyang kalusugan kaya naman mas pipiliin nilang hindi na lamang iboto si Doc Willie. Ellie San Fernando. Isang TikToker na may 800,000 plus na followers at merong 20,000 followers naman sa Facebook. Naghain siya ng kanyang Certificate of Candidacy bilang first nominee ng Kamanggagawa Party List na naglalayo na buwagin ang provincial rate at pataasin ang sahod ng mga manggagawa. Nakilala si San Fernando bilang isang kritiko ng mga tiwali at mga problema sa gobyerno. Naniniwala si San Fernando na ang mga nakaposisyon ngayon sa gobyerno ay puro mga oligarko at mga magkakamag-anak na politiko na hindi naman talaga raw nauunawaan ang mga pinagdadaanan ng mga ordinaryong Pilipino. Bago ang kanyang paghain ng COC ay una nang nagtrending itong si San Fernando dahil sa kanyang mapang-asar na tarpaulin na tila ginagaya ang mga politikong nagpapaskil ng iba't ibang tarpaulin na nagpapaalalang mag-ingat sa biyahe. Ngunit ang main purpose naman daw ay talagang umingay lamang ang pangalan para sa darating na eleksyon. Dahil mahigpit na pinagbabawal ang premature campaign ay sa ganitong pamamaraan dumidiskarte ang mga politiko. Natuwa ang marami sa mga netizens sa ginawang ito ni San Fernando. Ngunit kalaunay na dismaya rin nang malaman nila na siya rin pala ay tatakbo at papasukin ang politika. Mark Gamboa. Isang YouTuber na may more than 200,000 subscribers sa kanyang channel na Models of Manila TV ay nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy bilang senador. Nais niyang i-represent ang mga vloggers, content creators at mga online sellers sakaling siya ay palarin sa Senado. Nilalayon daw niyang magkaroon ng 24/7 fake news monitoring office para labanan ang disinformation at magkaroon ng mga batas na magpoprotekta sa mga content creators, freelancers at online sellers. Nakilala si Mark Gamboa sa kanyang mga commentary videos na may kinalaman sa mga kaganapan sa bansa, partikular na sa politika. Norris John Okamoto. Naghain rin ng kanyang kandidatura ang vlogger na si Norris John Okamoto na kilala sa kanyang motorcycle content bilang first nominee ng Linga Party List o Liga ng Nagkakaisang Mahihirap. Si Norris ay may 300,000 plus subscribers sa kanyang Norris John vlog na ang mga content ay patungkol sa mga motor at madalas pagtulong sa mga mahihirap at mga prank videos. Tumakbo at nanalong barangay captain ng barangay Don Mariano Marcos sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Siya rin ay naging aktor sa indie films na Batang Ifugao, Boy Once at Ken at Abel. Sakaling manalo raw siya ay sinisigurado raw niya na itutuloy niya ang pagtulong sa mga mahihirap. Ano sa tingin ninyo? Naniniwala ba kayo sa intensyon nilang tumulong para sa pagbabago? O gagamitin lamang ang posisyon sa pansariling interes? Leave your comment below. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more Showbiz Ganap global updates.